Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, nakaalis na nga sila sa Sakuragi at kasama dito ang kanyang mga kaibigan upang pumunta na nga doon sa bahay ni Hanamichi. Ace, kailangan ka naming ipunta sa hospital. Saad naman ni Sato. Hindi na kailangan dahil pag nalaman na ng Manila Daddy na nakipag-away ako, sure ako na palalayasin na ako sa bahay. Saad ni Ace sa mga ito. Bumuntong hininga naman ang mga ito bago inalalayan ang isa't isa upang makatayo ng maayos. Bakit ba kasi kailangan pang umabot sa ganito? Alam nyo naman kung gaano katuso ang Magno na iyan. Panimulang saad ni Kaito. Bumuntong hininga si Ace bago napayuko na makaramdam ng pagkapahiya. Pasensya na mga pre. Nadala lang talaga ako ng galit dahil sa ginawa ni Sakuragi sa akin kaninang umaga. Alam nyo naman na ayaw ko na inaangasan ako, diba? Ani ni Ace na tinanguan ng mga kaibigan. Oo, alam na alam namin. Pero hindi naman akalain na may isip mong pakiusapan ang grupo ni Magno. Ayan tuloy, nabugbog ka ng husto. Naiiling na saad ni Rico habang unti-unting natatawa sa sinapit nilang magkakaibigan. Pero, in fairness, natawa ako sa kalagayan natin ngayon. Sa huli, tayo pa rin ang magkakasama. Anas ni Kaoro na pinagmamasdan ang mga natamang sugat ng mga kaibigan. Mga pre, sorry kung wala akong nagawa kanina ha. Naduduwag kasi ako kay Magno. Kaya imbis na suwayin siya, tumulong na lang ako para makaiwas sa pangbubugbog niya. Ani naman ni Sato na naintindihan naman ng mga kaibigan niya dahil kahit sila'y naduduwag kay Magno. Huwag nyo itong itatanggi ha. Aminin nyo ang angas ni Sakuragi kanina, diba? Labis rin ang pagkatakot ko na makita ko na sasaksakin si Ace kanina. Saad naman ni Kaito. Oo, akala ko nga rin masasaksak si Ace. Buti na lang talaga biglang hinarangan ni Sakuragi at tinulungan kanya. Pagdadagdag, nasabi naman ni Rico. Mismo, kung titingnan naman natin, mabait naman pala si Sakuragi. Hindi lang talaga natin nabigyan ng pagkakataon na kilalanin. Biglang saad ni Ace na unti-unting nakaramdam ng pagkahabag sa mga ginawa niya. Napangiti naman ang mga kaibigan at sabay na dinadambahan si Ace dahil sa tuwa nang ma-realize nito ang pagkakamali niya. Yeah, salamat naman. At tapos na rin. Makakauwi na rin tayo. Saad ni Sato na tahimik naman ang apat nang maaalalang may mga problema pala mga ito sa kani-kanilang bahay. Napansin naman ito ni Sato kaya napabuntong hininga na lang siyang tumango. Fine, doon na lang muna kayo mag-stay sa kondo ko. Pero huwag kayong magulo dahil baka palayasin tayo dahil sa ingay nyo. Anas ni Sato na ikinahiyaw ng mga kaibigan sa tuwa. Ay, Ace Captain, ngising saad ng mga ito. Samantalang, habang naglalakad si Sakuragi kasama ang mga kaibigan patungo sa sasakyan kung saan naghihintay si Butler Lee. Kinukulit naman siya ng mga kaibigan tungkol sa mga nangyari sa kanya nitong mga nagdaang buwan. Hindi naman magawang magkwento ni Sakuragi dahil pagod siya sa nangyari sa kanya kanina. Naiinis na siya sa mga ito dahil hindi talaga siya ng mga ito tatantanan. Nang makarating sa parking kung saan naghihintay si Butler Lee, nagulat pa ito nang makitang kasama ng kanyang amo ang mga kaibigan. Sir, gulat na bulalas ni Lee, tiningnan pa nito ang mga kaibigan ni Sakuragi bago muling tumingin kay Sakuragi. Ako na ang bahala, magsabi kay Lolo mamaya. Umuwi na tayo, pagod ako ngayon. Saad ni Sakuragi sa blankong ekspresyon. Hesitant na tumango si Lee bago pinagbuksan si Sakuragi ng pintuan. Nang makasakay silang lahat na sobrang sikip naman para sa limang nasa likod,
Kaya si Noma at Okoso ay salapag nakaupo mula sa backseat. Naupo kasi ito bigla dahil kay Takamiya. Uy, magpapayat ka nga Takamiya. Di na ako makahinga sa sobrang sikip natin dito. Pagrereklamong saad ni Mito, naipit dahil nasa gitna siya ni Rukawa at Takamiya. Nagrereklamo ka pa dyan. Alangan ako dyan ng maupo sa lapag. Idimis lalo tayong mahirapan. Giit ni Takamiya kay Mito. Manahimik nga kayo. Tus, saad ni Sakuragi na medyo mababa ang boses, ngunit may halong diin. Nagturuan naman ang mga loko bago nananahimik. Ikaw kasi, reklamo pa. Alam mo namang 5 tayo dito sa sasakyan. Buti sana kung limusin gamit na sasakyan na katulad ng dati. Hindi sana kasya tayong lahat. Paglaban pa ni Takamiya, hindi naman umimik pa si Mito dahil nakita niyang tumiimbag ang si Sakuragi kaya sininyasan niya si Takamiya na tumahimik na. Samantalang, pinagmasdan naman ni Rukawa ang biglaang pagbabago ng mood ni Sakuragi. Kanina naman ay ayos lamang ito. Nang makarating sa mansyon, agad na lumabas si Sakuragi at pinagbilinan si Lee na pagmeryendahin na muna ang mga ito dahil magpapahinga lang siya saglit bago bumaba. Sumunod naman si Lee sa inutos ng amo. Nag-aalala naman si Lee na baka nandyan si Don Fermin sa loob at siya ang gisahin nito sa napakaraming tanong. Pagkapasok pa lang nila, agad siyang nilapitan ng mayordoma ng mansyon. Lee, umalis nga pala si Don Fermin kaninang tanghali. Ang bilin sa atin na wag raw natin pabayaan si Senyorito habang wala siya. Mukhang may nangyari sa kumpanya kaya siya nagmamadaling umalis kanina. Balita rin kanina dyan na may mga pagnanakaw na nagaganap at may namatay. Kaya mas mabuting pagbawalan mo munang lumabas si Senyorito. Saad ng mayordoma kay Lee. Tumango naman si Lee dito bago inutos na maghanda ng makakain para sa bisita ni Sakuragi. Samantalang, kakausapin naman ni Butler Lee ang ilang tauhan ng pagbantay 24/7 sa mansyon at maglibot-libot kada isang oras. Sir, nagpapahinga pa sa ngayon si Sir Sakuragi sa kanyang kwarto. Kaya kung maaari ay maglaro na lang muna kayo sa gaming room. Ipapag-guide ko na lang kayo sa isa't isa sa mga katulong. Saad ni Lee, napatingin naman ang mga ito sa isa't isa at kalaunan ay tumango na lang sila. May problema po ba? Tanong ni Noma kay Butler Lee nang mapansin nila na medyo naging maingat na ito sa harapan nila at maging ang mga maid ay naglabas-pasok mula sa kusina at kung saan. Wala naman ho sir. Sige na ho. Tinanguan niya ang isa sa maid na lumapit naman agad sa kanya. Iginaguide naman sila Rukawa paakyat sa 2nd floor patungong gaming room. Tol, pansin mo ba? Biglang naging aligaga ang ilang maid kanina. Alam ko may nangyari talaga eh. Saad ni Okoso na pabulong na sinabi kay Mito at Rukawa. Hoy, manahimik ka nga. Baka marinig ka dyan. Sitang sabi ni Mito. Bakit? Sa totoo namang aligaga sila nung dumating tayo kanina eh. Malakas ang pakiramdam ko na baka may problema. Bulong panalaban ni Okoso kay Mito. Samantalang, ang babaeng katulong ay naririnig ang kanilang bulungan kaya napakagatlabi ito upang maiwasang hindi magsalita at sabihin ang totoong dahilan. Kabilin-bilinan rin kasi sa kanila kapag may ganitong kinakaharap ay dapat hindi magpanik o magbigay ng ikakahinala sa kanila. Nang makarating sila sa double door ay agad huminto ang babaeng katulong na kayo ko dito bilang pagbigay galang sa kanila. Nandito na po tayo. Saad dito bago binuksan ang pintuan. Ate, si Sakuragi ba? Saan banda yung kwarto niya? Tanong ni Noma na mukhang nagpapakyut pa sa babaeng kaharap. Nasa 2nd palapag pa po ang kwarto ni Senyorito. Polite na sagot nito sa tanong ni Noma. Oh, pwede ba namin siyang puntahan? Tanong pang muli ni Noma.
na ikinailing naman ng katulong. Hindi po maaari. Kabilin-bilinan sa amin ni Sir Lee na hindi po pwedeng istorbuhin si Senyorito kapag nagpapahinga siya. Saad dito na ikinakunot noon naman nila ng mga kaibigan ni Sakuragi. Ano nga kaya ang panibagong kinakaharap na problema sa lolo dito ni Sakuragi? Masusolusyonan kaya nila ito? Kaya ito ang dapat nating abangan mga fam sa susunod na